Sa isang maliit na baryo, may batang lalaki na pangalan ay Ren. Araw-araw, humahanga siya sa matangkad at matatapang na puno sa likod ng kanilang bahay. Someday, gusto kong maging strong tulad nila. Isang hapon, may parating na malakas na bagyo. Matatag na tumayo ang mga puno, hindi napapatalo sa hangin, pero lalong lumakas ang bagyo. Pero ang manipis at banayad na kawayan hindi lumaban sa hangin. Yumuko ito, sumabay sa ihip, pero hindi nabali. Nang matapos ang bagyo, nakahandusay ang malaking puno, pero ang kawayan nakatayo pa rin ng matatag. Lolo, bakit po nakaligtas ang kawayan pero hindi ang mga malakas na puno? Ren, hindi lagi tungkol sa pag-resist ang tunay na lakas. Minsan, ang totoong strength ay ang marunong mag-bend kapag mahirap na. Natutunan ni Ren ang isang aral na dadalhin niya habang buhay. Hindi lang sa pagtigas ng loob nakikita ang lakas, kundi sa kakayahang yumuko kapag sinusubok ng buhay. Hindi lang sa pagiging matatag nakita ang tunay na lakas. Minsan kapag pinipilit mong maging matapang at hindi gumagalaw o mag-adjust, mas madaling mabali o masaktan parang mga punong hindi marunong yumuko sa hangin. Ang tunay na lakas ay kapag marunong kang mag-adjust kapag may problema, magbago ng approach kundi kung hindi na gumagana ang una, magpakumbaba kaysa maging matigas ang ulo. Umiintindi at tumatanggap ng tulong. Magstay calm kahit ang hirap ng sitwasyon. Parang kawayan, hindi ito bumabagsak kahit malakas ang bagyo kasi marunong itong yumuko pero hindi bumibigay. So, ang lesson natin ay minsan mas malakas ang taong marunong mag-adapt kaysa taong tigas lang. Ang flexibility at humility ay part ng pagiging truly strong. Strong.